Sa 5,000 players sa NBA, tanging 55 lang ang nakapagtala ng 20,000 points sa kanilang karera. And eto si LBJ, ang nag-iisang malalarong makapag-rehistro ng 40,000 points sa loob ng 2 dekada. Pero mas nakakamangha pa sa kanyang istorya ay nakalaro niya ang 35% ng lahat ng players na dumaan sa liga. Kaya ang longevity niya bilang isang basketballista ay hindi natin talaga mapupuna. At wala ring makakatapat sa haba ng playing minutes ng kanyang talang karera. And despite being almost 40 years old na atleta, isa pa rin siya sa mga pinaka-respetado sa kinakatakutan sa liga. Marami namang malalarong mas athletic sa kanya. Meron din namang mga gwardya na kayang humarap sa kanyang talento sa pagpasa. Pero wala ni isa sa kanila ang pwedeng makumpara sa kanyang talino, dominasyon at disiplina. Kaya nga marami sa mga fans ay siya ang tinuturing na greatest of all time ng liga. At umabot pa nga sa puntong kahit ang Team USA na puno ng mga batang talento ay sa kanya pa rin umaasa. Kaya ito ang kwento ng legasiya ni LBJ, ang 40-year-old na atletang dinodomina pa rin ang NBA. Marami sa kaedara ni James ang either retirado na or nando na sa bench nagpapahinga. Dahil understandable naman dahil epekto yan ng siklo ng pagtanda. Pero wala ata sa bokabularyo ni LBJ ang ganitong mga salita. Dahil sa NBA ngayon ay marami pa rin siyang pinapahiya. At sa lahat na malalarong umabot sa kanilang 21st season, si Lebron lang naman na may pinakamaraming puntos na nabaon. Na kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng scoring ng mga kasabayan ni Lebron, hindi pa rin aarok sa puntos na kanyang naipon. 1,822 points kasi ang kanyang nakuha sa kanyang ika-21 taon. Habang iba niyang veteranong kasama ay 1,230 points lang ang kartada kapag pinagsama-sama. At ang record na iyan ay isa lamang sa napakaraming achievements si James sa nakaraang season. Dahil noong January 27 kontra Warriors, nagtala si Bron ng 30-20-10 na stat line. Final seconds, James! It's good! Finishing with 36 points and 20 assists na kanya ring career high. At sa in-season tournament semifinals naman kontra Pelicans, he posted 30 points, 5 rebounds and 8 assists in a 23-minute span. Na bagong Lakers record sa pinakamabilis na 30-point performance na nagawa sa kasaysayan. And noong December 6, 2023 naman, siya rin ang naging kauna-una ang NBA player na makapagtala ng 30-point games 20 years apart. Una noong 2003 at noong nakaraang taong 2023. At malapit na rin niyang abutan sa bilang ng pinakamaraming 30-point games si Michael Jordan. Dahil kumpara sa 562 30-point performance na si Jordan sa ilalim ng kanyang pangalan, si Lebron ay mayroong 554 naman. Let's go! LeBron James at the buzzer! Pero kapag sinama natin ang postseason sa bilang, si LBJ na dyan ang lalama. At patagal na rin nauusan ni James si Jordan kung double-digit scoring ang usapan. Dahil kumpara sa 886 games na streak ni Jordan, 1,200 naman ang kay LBJ. At ang huling laro ni James na less than 10 points lang ang kanyang naitala ay noong January 2007 pa. And out of sa almost 1,500 elimination games na nailaro niya, 8 beses lang na hindi naabot ang 10 points sa opensa. At si James din ang all-time leader in scoring 20 points, so higit pa, with 1,236 games sa kanyang kartada. For 3 for the win! Pero hindi lang niya na may maintain ng kanyang banis sa opensa. Meron pa nga siyang mga areas kung saan mas nag-i-improve pa siya. Halimbawa na lang sa 2024 season, 41% na ang kanyang porsyento sa 3-point area, which is the all-time best clip sa kanyang karera. At ang kanyang effective field goal percentage ay mas mataas din sa career averages niya. With 60% EFG, ang 39-year-old na si Lolo Bron ang pang-17 sa buong liga. And sa 21 years na LBJ, nag-average siya ng 7.25 points sa final quarter, making him the best all-time fourth quarter scorer sa NBA. Meron din siyang 2,600 clutch time points sa liga at 5 game-winning buzzer beaters na sa playoffs ang kanyang naitatala. Throws up the floor! Which is both the most all-time para sa kasaysayan ng isang atleta. At sa 2024 season, wala rin naman siyang pinag-iba. Pinamunahan niya sa scoring at field goals mid sa fourth quarter ng liga, pero somehow marami pa rin ang nagsasabing hindi maasahan si Lebron sa clutch time sa opensa. And also, kahit na hindi na kasing taas ng vertical niya noon ang kaya niya akitin ngayon, paanong parte pa rin ang top 5 sa fast break points ng buong liga si Lebron. Kaya sa kanyang ika-21 season, isang misteryo kung paano niya na may maintain ang ganyang level of intensity. Lalo na kung iisipin mong 68,000 minutes na ang tinatakbo ng kanyang kilometrahe, 10,000 more minutes than Kobe, at 20,000 more than MJ. And kung isasama pa natin ang kanyang stint sa World Cup at Olympics, akit ang numero yan to 70,000 minutes, which is by far the greatest in NBA history. Pero considering these numbers ang mas nakakamangha pa, ay parang hindi tinatablan si Lebron ang kahit na anong injury na dumapo sa kanya. At yan ay dahil sa kanyang conditioning at pinapakitang disiplina. Dahil kung ang ibang average na atleta ay 2 linggo na ang kailangan para makarecover sa sprain ng kanilang paa, iba niyo si Lebron dahil tape lang ang kailangan niya at handa na ulit siyang sumalak sa giyera. At kamakailalan naabot niya ang 40,000 points ng kanyang karera.
40,000 for LeBron James na may 11,000 rebounds at 11,000 assists pang kasama. At kung magpatuloy pa ang kanyang dominasyon kasama ang kanyang anak na si Bronny, hindi malabong maabot niya ang 45,000 mark bago niya tapusin ang kanyang legasiya. At para mas bigyan pa rin ng rason para mas sumana pa sa kanya, kahit pagsamahin mo career points si Bullet Magic sa NBA, hindi pa rin nila mapapantayan si LPG. Kaya kahit magretiro na si James bukas o makalawa, makakasiguro tayo matagal pa bago mabasig ang scoring record na kanyang naitala. Dahil para yan ay magawa, kailangan mag-average ng isang player ng 24.5 points sa loob ng 2 dekada. At dapat wala siya mamis na kahit na isang laro sa regular season niya. Kaya kahit saan mo tignan, halos imposible talagang mabasag ang record niya. At ang pinakamalapit na sigurong kandidato dyan ay ang batak si Luka. Pero kahit mismo siya, ay eto ang sinabi niya. If you say me, there's no way cause I'm not playing that much. Dahil tama naman para sa isang atletang gaya ni Luka, walang chansang tumagal siya ng 20 years sa NBA na ganito pa rin ang katawan niya. Pero with LeBron somehow, hindi ito naging problema. Dahil sa 21 season niya sa liga, 180 games lang ang kanyang namis sa kanyang buong karera. At sa postseason pa nga mas tumataas pa ang durability niya dahil wala ni isang game siyang namis sa playoffs na kanyang mga pinaglaro ang prangkisa. At isang malaking bagay na ang pagiging available at healthy para sa iyong kupunan. Pero samahan pa yan ang 25 points na average sa bawat laruan, ayan na ang pinakamalaking argumento para kay LBJ sa NBA GOAT na diskusyonan. And sa total rebounds naman, pang 33rd na siya all time. Pero kapag nagpatuloy ang kanyang karera, pwede pa niyang abutan si Dennis Rodman at makapasok sa top 20 all-time rebounders sa kasaysayan. At kung assist naman ang usapan, 11,000 times na ang nailista niya sa kanyang pangalan. At on pace siya para magretiro bilang ang pang-4 all-time sa larangan ng pasahan. And since majority ng kanyang assist ay 3 points ang kinahihinatnan, more than 26,000 points ang katumbas yan para sa kanyang mga kupunan. At anong ibig sabihin yan? 66,000 points lang naman ang kabuang punto sa nagawa ni James in scoring and passing combined. At siya pa lang sa kasaysayan, ang nakakagawa niyan. Ang 20 years stint niya bilang isang all-star ay isang record din na malamang hindi na maagaw sa kanyang pangalan. Pati na ang record niya 19 All-NBA selections na kanya pinangahawakan. Dahil sa mga awards na yan, nausan na niya ang mga Hall of Famers na sina Kareem Kobe at Tim Duncan na mayroong tig-15 sa kanilang mga pangalan. And kahit na sabihin natin posible na hindi na maabot ni LBJ si FJ sa bilang ng kampyonato, kung usapang individual na talento at titulo, kaya kong sabihin na si James ang pinakadominanteng atleta sa mundo. Kaya fan man kayo, taga-suporta o kritiko, nararapat lang natin siyang bigyan ng respeto. Dahil sa era ng NBA na ito, isa siya sa mga kumumpleto. At ang hirap isipin na hindi na siya makita maglaro sa oras na siya ay magretiro.